Pag-uusapan natin ngayon, eto po 'no, si Senator Bato. Binasura ng Supreme Court ang TRO. Ibig po bang sabihin niyan, automatic nang dapat makulong si Bato? Hindi po. Ang binasura lang po yung prayer, pero yung main petition ni Bato, ni Senator Bato, hindi pa po binabasura ng Supreme Court. Yan. Lilinaw po natin yan kasi ang dami pong mga tao na ginagamit po itong pagbasura ng Supreme Court. Sinasabi po nila wala na. Tapos na yung boxing ni Bato. Papahuli na po yan. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, yun pong plano. Alam niyo yung patuloy po na nagpaplano yung minority sa pamumuno po nila Tito Soto at Lacson. Gustong-gusto po nilang bawiin, lahat po ginagawa nilang paraan para mabawi muli yung presidency ng Senado. Pero pumalpak po sila dahil sa kagagawan ni Hontiveros. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Sobrang init ang kape. Napupunta sa salamin ko yung usok ng kape. Okay, isa-isahin na po natin 'tong mga topic na 'to, yung mga magtatanong po, cool lang kayo diyan, mabibigyan po kayo ng pagkakataon. Pero, mag-comment-comment lang po kayo diyan, malay niyo makita po natin yung tanong ninyo agad. Eh, baka bigla akong sagutin. Okay, mga kapatid, eto na po tayo 'no. Ano ba 'tong TRO na 'to? Ano yung ibig sabihin ng TRO, talo na po ba si Bato? Yan po ba yung main, petition? Ano po ba yung ibig sabihin ng main petition at bakit po, pinapalagan 'to bakit sinasabi natin na malayo pa po yan, yung laban ni Senator Bato malayo pa po yan. Eto po 'no, babasahin ko po sa inyo ano talaga yung, binasura ng Supreme Court para 'wag na tayong magpa-fake news dito sa media, sa iba pang mga vlogger, et cetera, et cetera. Sa Tagalog na, pinatagalog ko na rito kay, Gemini. Okey. So yung hindi pala Tagalog. Ang pangunahing petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ay petition for certiorari and prohibition na kumu-question sa legalidad ng pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC at sa bisa ng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya dito sa Pilipinas. So ang kinu-question po ni Bato, mayroon po bang legalidad yung pakikipagtulungan pa rin natin sa ICC? Yan po yung main, eh. Okay. Samantalang yung TRO po, hindi po yan yung main petition. Sa prayer lang po yan. Habang, kasi alam ni Bato na matatagalan pa yung pagpapasya ng Supreme Court kasi mag-o-oral argument pa, mahaba yan, eh, bago magpasya yung Supreme Court. Pansamantala, humiling sila ng TRO, temporary lang nga, eh, temporary restraining order kasi mayroon ng nagbabalak sa kanya na hulihin siya, 'di ba? O talagang meron, hindi lang po balak, nakita po natin na, talagang gustong-gustong hulihin si Bato, partikular ng NBI, 'yan. Kaya ang hiniling niya po, dahil alam niyang matatagalan yung petisyon niya for certiorari,
na tinatanong niya sa Supreme Court kung legal ba yung pakikipagtulungan ng BBM administration sa ICC, alam niya matagal ng pagpapasyahan, eh. Habang, pinag-uusapan pa yan ng Supreme Court, maglabas muna yung Supreme Court ng TRO para hindi siya hulihin habang pinag-uusapan pa. Alam niyo yun? Hindi pa po nila natatalakay yung main na petition ni Senator Bato. Kaya hindi pa po talo si Bato. Okay. So anong ibig mong sabihin ba dun? Ang ibig natin sabihin, nakabinbin pa rin po, hindi pa po pinag-uusapan yung main petition niya, kino-question yung legalidad ng pakikipagtulungan ni BBM sa ICC. Kasi wala na po talaga tayong ugnayan dapat. Kaya pag nagpalit po, inabutan po yan ni BP Sara, sasabihin lang ni BP Sara, hindi na tayo member niyan. Wala nang makikipagtulungan sa ICC. Tapos na po yun. Maliban po na si Bato ay pumunta sa bansa na miyembro ng ICC, yung bansa na yun, pwede siyang dakipin. Halimbawa, nagpunta siya sa UK. Pero pag dito po sa Pilipinas, maliban na lang kung kidnapin siya at dalhin sa dahig. Katulad po ng mga wanted din po sa ICC na Vladimir Putin at saka si Netanyahu at iba pa. Hindi ko kilala kung sino pa yung iba. Sila kasi yung mga pinakasikat. Okay, ano po ba yung mga kaya yung sinasabi ni Bato, bago natin ang point niya, bago kayo magpasya kung legal ba o hindi, sabihin niyo muna sa mga humuhuli sa akin, wag akong hulihin. Yun po yung binasura ng Supreme Court. Okay, ano ba yung mga pangunahing isyung legal sa petisyon ni ni Senator Bato? Ito po, sinasabi ni Bato, walang local na warrant of arrest. Yan yung hinahanap natin, di ba? Asan yung warrant of arrest na galing sa local court? Ikalawa, meron pa bang jurisdiction yung ICC samantalang umalis na tayo effective 2019? Tapos na tayo sa ICC. At ikatlo, illegal yung pakikipagtulungan ng ating mga ahensya ng pamahalaan sa ICC dahil wala na nga tayo. Yan po yung tatlong kino-question ni Bato na kinakailangan bang magkaroon muna ng local court local court order para siya arestuhin. Ah. At dahil diyan, lumaki na po yung usapin. Sinasabi po na pwede nang arestuhin si Senator Bato. Hindi pa rin po. Ginangk lang po yung kanya-kanyang interpretasyon na yan eh. Para hindi po tayo malito, ito po ang mula po sa kung saan man siya naroon, pakinggan po natin yung pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago. Siya po yung author pala ng no, ng 9851 o yung Crimes Against Humanity na ginawa ng Pilipino. Ang linaw po ng paliwanag niya tungkol sa ICC. Sana pinakinggan po ito ng mga nagpapatupad ng pakikipagtulungan ng ICC sa Pilipinas. Ito po si Miriam. Miriam, pasok. Na so mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC. Ang magbigistan niya yung korte doon sa bayan ay Teka, mas maganda mapanood nyo eh. Para hindi ko na uulit-ulitin. Ayan po si Miriam nung siya po ay nabubuhay pa. Pakinggan po natin si Miriam. Bakit ko po 'to ginagawa? Bakit po kinukuha natin si Miriam kahit patay na?
Sila po ang mahilig manggamit kay Miriam Defensor Santiago, eh. Si Tito Soto lagi niyang kino-quote yan, eh. Ngayon tayo naman po mag-quote kay Miriam. Hindi naman po siguro masama. Na ang ginawang kasalanan dito sa nakalista ng jurisdiction ng ICC. Pagkabistan niya ay korte doon sa panel na yun. Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of resort. Yan, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay sa kapangyarihan pumunta sa ICC. Sana ito naging gabay natin kasi si Miriam po, kandidato po natin. Hindi ko po alam kung siya po yung inayawan niya yung pagiging judge dyan sa ICC. Or alam ko judge na po sana yan sa ICC pero pinili niya po na maging senador. Hindi ko na po alam yung timeline pero yan po yun. Tignan po ninyo ha. Kanina sinabi natin yung international lawyer. Pag mga international lawyer po, alam po nila na dapat hindi kagyat na pinapatupad yung mga hindi dapat tayo tumatakbo agad-agad doon sa ICC kasi court of last resort. Dito po sa kaso ng Pilipinas, court of first resort. Daig pa po ng ICC yung Court of Appeals eh. Kasi parang regional trial court po ang nangyari sa kanya eh. Una siyang sinampahan na sa una po nagsampa agad sa ICC na agad. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Pag mga international lawyer po ang nagsalita, wala pong jurisdiction yung ICC or eto po kasing panahon na to, member pa tayo ng ICC. Ang sinasabi ni Miriam, kahit member pa tayo ng ICC noon, dapat local court muna. Kung hindi na gumagana yung local court, tsaka katatakbo, last resort mo yung ICC. Sa kalagayan po ng Pilipinas, never po tayong naging failed state. Lagi pong umiiral yung ating court system dito. Sa akin kasi na ito. Kasi hindi na marunong mag-usap. The literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because it's free elementary and high school education in our constitution that everyone is literate. And so I don't even demand that the voter must be literate. Ay, kasi ang nakalagay naman maliwanag doon na magbibistay sa buksa. Yung mga statement sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa dahi. Kaya bakit tatanggin ako? User that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague in the International Criminal Court. And I have to answer that question seriously. Yan po. Dinadaan lang po ni Miriam Defensor Santiago pero dati na po niyang sinabi noon pa, yung nangangamba dyan sa ICC. Bakit kayo matatakot sa ICC? Hindi naman agad-agad doon dadalhin yung mga sundalo, hindi na. Warning po yan ni Miriam Defensor Santiago. Hindi kayo nakikinig. Sabi niya po, magaling po to, international lawyer po to. In fact, muntik na maging judge siya ng ICC. O judge na yata siya ng ICC, tinanggihan niya lang. Nakuha niyo po. Hindi dito magkakaroon ng bista. Sa Pilipinas dapat, hindi po dun sa ICC. Baliktad eh. Walang kaso si Bato dito. Walang kaso si Bongo. Walang kaso si Pangulong Duterte. Doon agad. Kaya sila naglabas ng warrant of arrest.
Noon pa, winarningan na ni Miriam Defensor, ang kinakailangan lang ng mga mambabatas natin, ang kinakailangan lang ng mga nagpapatupad ng batas, magbasa ng konstitusyon. Hindi po nila ginawa, eh. Yan yung problema. O ngayon, talo na ba si Bato? Wanted na ba si Bato? Wanted po siya sa ICC. Pero dapat hindi tayo sumusunod sa ICC, lalo na kung mayroon tayong sariling korte rito. Dalawa po ang problema ng mga sumusunod na direkta sa ICC. Una nilang problema, member ba tayo ng ICC at ipapatupad nyo? Illegal po yan, kidnapping po. Kaya nga merong kaso ang pamilya Duterte dito po sa mga nagpa-kidnap kay Tatay Digong. Ikalawa, kahit member tayo, paulit-ulit na lahat ng tao, kahit member tayo ng ICC, dapat makita pa rin na last resort sila. Ipapakita nyo na walang umiiral na court system sa Pilipinas bago kayo tatakbo ng ICC. Wala nga kayo sinampa, eh. Si Kian mismo, yung lagi po ninyo, hindi po ang ibig po sabihin ng walang gumaganang korte, ayaw talaga nila. Tinatanggihan nila yung kaso. Wala naman po tumatangging korte rito, eh. Hindi po totoo na walang gumaganang korte. Yung Supreme Court po hanggang ngayon may tumatakbo para magsampa ng reklamo. Paano nila patutunayan yan? Kaya po lahat 'to, ano po ang mangyayari sa lahat ng ito? Matatapos lang po 'to, yung pakikipag-ugnayan natin sa ICC 'pag nagpalit na po ng pangulo. Nagsisimula pa lang tayo, Regine, wag ka okey, punta po tayo rito sa napaka-kontrobersyal na drama ngayon sa Senado, napaiyak po. Meanwhile, habang nagaganap 'to, ito po ang sinabi ng DSLU, DLSU, De La Salle University, Economic Prognosis. The Philippine economy seem to underperform until end of Marcos administration. Habang nangyayari po 'to, ang hula ng mga ekonomista sa De La Salle, yung ating pong ekonomiya mag-a-underperform habang nariyan si Pangulong Marcos. Kawawa naman tayo. Libang na libang tayo sa politika habang ang ekonomiya natin pabagsak ng pabagsak. Yan ang gusto natin, eh. Kaya po si VP Sara na lang sasalba sa atin. Okay, kumustahin naman natin yung drama sa Senado. Alam niyo po, yung minority, mayroon po silang ah, script. Ano ang script nila? Ang script po ng minority, buhat nung umupo si Cayetano, ang gulo-gulo na sa Senado. Kaya ibalik natin ang dignidad ng Senado. Parang ilang taon na ba nakaupo si Cayetano? Ilang buwan na ba nakaupo yan? Araw pa lang. Akala mo kung magsalita sila na si Cayetano, akala mo 20 taon ng Senate President kung magsalita 'tong mga 'to. Ibalik ang dignidad, 'di ba? Yan yung gusto nilang palabasin, eh. Palpak ang pamumuno ni Cayetano, ibalik natin yung dignidad. Ano yung sinasabi niyong dignidad ng Senado? Yung pamumuno ni Soto? Yun ang may dignidad? Yung pamumuno na hindi ayaw yung pinakamalaking korapsyon, ayaw mag-imbestiga? Yung pamumuno ni Soto na walang naitulong habang may krisis tayo sa langis? Anong uri ng dignidad ba yung pinagsasabi niyo? Ngayon lang nga po nagkakaroon ng dignidad yung Senado, eh. Ang tagal-tagal na nanawagan ng mga Pilipino, mag-imbestiga kayo sa lintik na pinakamalaking korapsyon.
Totoo yan. Script po nila yan. Tignan niyo po lahat na nagsasalita. Nakakahiya yung mga ginagawa ni Senator Cayetano. Araw pa lang po. Hindi ko alam kung may 1 linggo na nakaupo si Cayetano. Parang ang tagal-tagal na ba ni Cayetano? At ang dialogue po nila ngayon, nakakahiya. Bakit? Eto mula kay Rayson Tiveros 'to at lahat sila umaayon, yung lahat ng minority. Bakit nagkakasa ng baril sa harap ng mga sibilyan? Ang drama mo, Nagkakasa ng baril, nagkakaputukan. Isa lang po sinisisi nila, leadership ni Cayetano. Samantalang tayong lahat na napanood, alam po natin kung sino yung may kasalanan. First time daw nangyari kahit daw noong araw pa, panahon pa ni Marcos. Meron pang mga sinasabi na panahon pa ng martial law, hindi raw nangyari 'to. Grabe. Sinisisi nila lahat yung Senado, yung leadership. Walang ibang factor. Isa lang po yung sinasabi nila. Kaya ang gusto lang po nila magpalit ng liderato. Para makapagpalit ng liderato, nangangampanya yung media, iisa lang po sinasabi, buhat nung umupo si Cayetano, pumalpak na yung Senado. Okay lang sana yung dialogue nyo na yan kung parang Duterte Marcos. Panahon ni Duterte, ang ganda-ganda ng Pilipinas, maraming infrastructure, tahimik ang Pilipinas, tapos biglang bumagsak panahon ni Marcos. Hindi naman gano'n, hindi naman nagpe-perform yung Senado nung panahon ni Tito Soto. Anong dignidad ba ng Senado ang nawala kay Cayetano? Dahil nagkabarilan? Akala mo talaga apektadong-apektado sila. Yan po ang script nila. Ngayon 'pag inulit-ulit po yan ng lahat ng media yan po, tignan niyo sila Arnold Clavio, etong lahat po na 'to. Tapos iugnay nila kay Bato. Ano po ang mas nakakahiya? Bakit hindi kayo nagsasalita? Hindi niyo binabanatan yung mga tao, grupo ng mga tao na humabol kay Bato para huhulihin siya sa loob ng Senado. Ang sinisisi niyo yung pinagtanggol ng ah, OSAA, Office of Sergeant at Arms. Pinagtanggol yung Senado at mga senador. Hindi niyo na nababanggit na may kasalanan hindi niyo naisip na maaaring yung mga hindi taga-Senado na nagpunta dun na armado, na wala pong paalam sa OSAA o kanino man sa mga senador, hindi sila nagpaalam. Wala silang kasalanan. At minamalaki niyo tapos na po. Parang 'pag nagkuwento sila, ongoing. Parang 'pag nakinig ka sa mga senador na 'to ng minority, ongoing yung kaguluhan, ongoing yung nawawalan ng dignidad ang mga senador. Kayo po ang nagpawala ng dignidad ng Senado. Yung mga nanonood po ngayon na mamamayang Pilipino, gagamit na po kami ng mamamayang Pilipino. Dahil totoo po, ang suporta po ng mga mamamayang Pilipino nasa Duterte, huwag na tayong magbulahan. Nasa Duterte po ang suporta ng mamamayan. Kaya kami dapat ang gumagamit ng mamamayang Pilipino. Ngayon lang po natin nakikita na naglilinis ang Senado, ngayon lang po titino ang Senado. May drama pa raw si Pia Cayetano. Nagdadrama pa raw. Alam niyo po, okay na sana nagsalita yung Tulfo. Dapat walang putukan, sabi ni Rafraf. Sabi naman ito ni Erwin Tulfo, "Wag niyong isisi sa'min.
dahil wala kami, parang kasangkot pa kami diyan, mga gano'n, 'no? Okey pa rin. Pero nang si Risa Ontiveros na, alam niyo po dapat eto ang purpose nila, ipapahiya nila yung Senado, papamukhain nila na wala ng dangal ang Senado ngayon, kahit ilang araw pa lang po yung bagong presidente. Kahit ilang araw pa lang po, pagmumukhain na nila na talagang gumuho ang dignidad ng pati salita pare-pareho, 'di ba? Dignidad. Pansinin niyo po yung ginagamit nila, dignidad. Kayo po ang nakakawala ng dignidad. Hindi niyo man lang kinundina yung mga humabol kay Senator Bato. Hindi niyo man lang sinabihan na hindi niyo man lang ginalang 'tong ano, parang si Bato pa ang sinisisi niyo. Nasira ang purpose po nila ganito, baka may dalawa silang mahatak, 'di ba? Makahatak sila, wala namang purpose silang hikayatin yung mamamayan, eh. Wala namang pumbilang yung mamamayan dito po sa pagpapalit nila. Ang gusto lang nila makabalik sila yung majority kasi may utos sa kanila na at all cost kinakailangan matiyak nila na hindi magbubukas ng imbestigasyon ang Blue Ribbon Committee. Alam po ninyo, give up na po sila diyan sa impeachment. Wala naman pong ebidensya yung mga impeachment na yan, eh, daldal lang ng daldal. Pero ang labanan po talaga sa bagong bagong Senate presidency, yung kinakailangan hindi mabuksan yung imbestigasyon ng Blue Ribbon. Para po magawa nila yan, agawin nila yung presidency. Paano po maaagaw yung presidency? Kinakailangan may bumaliktad na dalawa. Eh, yung ginawa ni Risa Ontiveros na dinayok-yok na yung mga majority, parang sila na yung may kasalanan at saka yung reaction ni Pia Cayetano, yan po, nag-backfire po yung kanilang plano. Sinobrahan nila, eh. Gusto na nilang ipahiya yung majority. Alam niyo yung ginawa ni Risa Ontiveros na parang pinalalabas na gawa-gawa lang yung putukan na hindi na kagagawan ni Cayetano at ng 13 lalo nyo lang lalo lang pong, naging matatag po yung 13 na hindi na kami kakampi sa inyo. Lalo silang hindi kakampi sa inyo dahil binabalasubas nyo sila, eh. Pinapalabas ninyo na gawa-gawa, na drama lang yung putukan. Tignan niyo sinabi ni Erwin Tulfo, hindi drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. Tignan niyo, di ba? Walang stability yung Senado, nawawala yung dignidad. Yan po yung mga ginagamit nila, eh. And that is precisely what this institution owes them. Sinisira nila yung sarili nilang institusyon para sabihin nila na ibalik natin yung dignidad ng Senado dahil under leadership ni Cayetano magulo, walang instability, walang dignidad. Hindi drama, hindi aksyon at hindi comedy. Alam nyo, napunan nyo ba yung mga tulpo? Nung wala na si Bato, tsaka sila nagdadaldal. Dapat sinabi mo yan, Erwin, habang pinapalo ni Senator Bato yung lamesa mo. Dapat nakailang palo si Bato, tumayo ka sana. Yung sinasabi mo na yan na hindi natin kailangan ng drama action. Dapat sinabi mo yan nung nariyan si Bato. Alam mo kung ano ginawa mo nung nariyan si Bato? Nakaganon ka, oh. Pinapalo ni Bato yung lamesa mo.
Sabi ni Bato, "Anong klaseng gobyerno 'to? Lamesa mo pinapalo, Erwin, eh. Dehin bokeke ka." Tapos nung wala na si Bato, hindi natin kailangan ng drama, aksyon o comedy. Pinalalabas niyo na comedy yung habulan na naganap. Totoo po, ilang araw nating hinahanap yung mga tulpo, 'di ba? Real talk po tayo. Asan yung kinakantyawan nga kayo ng mga ex-general, eh. Ano sabi? Para niyo mapakibo ang mga tulpo, magdala kayo sa Senado na nag-aaway na mag-asawa. Tapos ngayon bida-bida na kayo, wala na si Bato. Nung pinapalo yung lamesa mo, hindi ka kumikibo. Dapat sinabi mo sa harap ni Bato yan, hindi komedya 'to, hindi 'to drama. Puta nung wala na si Bato, daldal niyo na magkapatid ulit. Ayoko naman nagwa-warning shot na yan. Putya, tindi, 'di ba? Ang tatapang na uli, eh. Pero nung naroon si Bato sa harap niya, pinapalo yung lamesa niya. Hindi ko alam kung sinadya ni Bato na paluin yung lamesa niya dahil alam niya natuta siya. Tutang-tuta 'tong Erwin na 'to. Anong klaseng gobyerno 'to? Pak! Palo. Palo na naman. Kung ano yung sinabi ng Bato, nakailang palo si Bato sa lamesa niya, sabi nung tulpo, halos halos tumiklop sa lamesa niya, eh. 'Di ba kinakantyawan natin yang mga yan? Tatlo na yung miyembro ng Komite de Silencio, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, tsaka si Rafraf. Nung nawala na si Bato, puta nag-iingay na. Nung may script na sila, ang script nila mali ang nangyaring putukan sa Senado at ang may kasalanan yung liderato ng Senado. Tapos sinundan pa ng mga, kabayan, hindi dapat. Alam mo, ang pinakamalaki niyong pagkakamali, binibigyan niyo pa ng script si Risa Ontiveros, eh. Lahat ng sabihin ni Risa Ontiveros, eto, real talk po sa mga minority. Tumatayo pa lang si Risa Ontiveros, yung mga dugo po ng mga mamamayang Pilipino, umaabot na po sa bumbunan. Tumatayo pa lang. Salamat kaaya. Pukang nakikita pa lang namin ang pagmumukha ni Risa Ontiveros. Nakakasulaok na. Bibigyan niyo pa ng script. Thank you very much kay Beng Patrick na nagbigay po sa atin ng 800 yen na pangkape. Tama ba? Makita niyo pa lang yung mukha ni Ontiveros na high blood na kayo. Tapos ngayon, salita-salita na kayo. Oh, kayo po ang nakasira. Lalo niyong lalo niyo pong lalo niyo pong pinatatatag yung 13, sa totoo lang. Sino pa babaliktad? Wala naman kayo dun. Ano sabi ni ano? Alam niyo hindi drama yung kay Pia, yun po ay galit. Yun po ay galit na hindi rin po yun ano yung naaawa siya sa, yun po ay galit na lumabas na lang sa luha. Yan po ang katotohanan. Galit, galit na galit po si Pia Cayetano. Yung sinasabi niya yung ganyan, wala namang bigla yung napapa yung talagang yung hindi po drama yun, hindi napipigilan. Lumabas sa iyak, lumabas sa luha yung galit sa inyo. Magkakasama tayo, sabi niya, 20 years. Ang iba sa inyo kasama ko na 20 years. Hindi niyo man lang tinanong, kumusta kami? Ano nangyari sa'min? Grabe 'tong mga minority ngayon.
Hindi na po mga tao. Tanong ko lang sa inyo, hindi na ba kayo mga tao? Ang tagal niyong makasama yan, wala man lang tumawag daw. Nakakasama ng loob. Ako, pinakikinggan ko lang si Pia, Pia, Pia kahit ano, talagang nanggigigil na ako eh. Kahit na gaano pa kahiwalay ang inyong ano, hindi na kayo, hindi na kayo mga tao. Maleta na kayo. Alam niyo sa totoo lang, yan ang pinakapalpak ninyong ginagawa ngayon. Sinisiraan ninyo yung Senado na bahay ninyo, sinisiraan ninyo. Tapos isisisi nyo sa namumuno. Kaya ang dialogue nila, ibalik natin ang dignidad ng Senado, ibalik natin yung stability ng Senado, tanggalin natin si Cayetano. Yan yun eh. Pero hindi. Nawala na yung pagiging tao nyo. Iba talaga nagagawa ng ano no, ng ibang klase kayo, mga senador. Okay, punta po tayo sa ibang mga balita. O yan pa isa, nakakahiya po ang nangyari sa Senado. Nakakahiya, nagiging comedy, drama. Ayan, si Erwin Tulfo po nagsasalita. Susundan pa ng hindi dapat nangyayari to. Senado. Sila po naninira sa Senado. Bakit po nung hinabol si Bato, wala po kayong sinabi? Hindi po ba nakakahiya yun? Kapwa nyo senador, naroon po kayo ha. Naroon kayo. Kapwa nyo senador, hinabol para huliin na parang isang kriminal. Wala kayong sinabi? Nariyan ba si Spencer? Spencer! Kumusta naman dyan sa Hong Kong? Okay. Yung sinasabi nila, parang gumuho na yung Senado, parang lugmok na yung Senado. Sabi ni Risa Ontiveros, whether we stand in minority or the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, moral authority before the Filipino people. Bakit? Hindi ba mas nga nakakabilib nga na pinagtanggol ni Aplaska? Alam niyo po, suspendido si Aplaska 6 na buwan. Sumunod po ang Senado. Pero masuspend ka man, General Aplaska, yung pagkabilib namin sa iyo, talagang bilib na bilib kami. Huwag po nating kalimutan mag-likes. Isang likes naman para kay Mau Aplaska. Kinasangkapan eh. Isang likes para kay Bato, isang likes para kay Aplaska. Okay. Eto naman po, si Ronald Llamas. Senator Robin, explain mo naman ang CCTV footage. Promise, hindi kami magtataas ng boses. Alam mo, ginagawa niyong tanga yung mga tao eh. Itong mga katulad nito ni Ronald Llamas, yan, dalawa kayo ni Risa Ontiveros na pag nakikita pa lang namin, kumukulo na dugo namin. Si Hontiveros, sabi niya, paki-explain daw yung CCTV footage. Ano po ba dapat explain doon? Sabay na lumabas si Bato at si Robin Padilla sa Senado. Ano po ang kasalanan ni Robin? Kung kasalanan po ni Robin na tiyakin niya na yung kanyang kapwa senador ay makalabas ng ligtas sa Senado, kung magmistula siyang bodyguard ni Bato, ano po ang kasalanan ni Robin?
Pugante ba si Bato? Hindi. Bakit po? Walang warrant eh. Kayo kumikilala ng warrant of arrest ng ICC. Pero si Miriam Santiago, hindi. Yung mga Pilipino, hindi. Dahil kami, Pilipino kami. Yung warrant of arrest na kikilalanin namin mula po sa Korte ng Pilipinas. Lagi niyong kinukumpara si Dilima, si kung sino pa man yung mga nabilanggo. Ang pangit, Llamas, ang pangit ng mga katwiran mo. Oh, yung mga mahilig, alam niyo yun sila, no? Hilig din nilang gumamit ng fake news na salita. Eto po si Swan, na taga Mindanao. Taga Mindanao malamang to kasi ginamit niya yung Mindanao eh. Swan, it's fake news to say all Mindanaoans oppose VP Duterte impeachment. Talagang fake news kung sasabihin mo lahat. Pero pag sinabi po kasi mga 98% ng Mindanao, yung 2% fake news pa rin. Meron po tayong tinatawag na generalities. Pag sinabi mga taga Mindanao, opo siyan kay VP Sara, ibig sabihin super majority ng taga Mindanao. Pinipiloso po nyo lang. Eto po. Ganito po sila manira. Parang, alam nyo, okay lang sana kung ipansisira nyo kay Cayetano. Si Cayetano tumanggap ng maleta. Si Cayetano ayaw mag-imbestiga sa mga maleta. Wala pa po. Araw pa lang. Ino-organize pa lang po yung Senado. Grabe nyo na po atakein. Mag-likes-likes po tayo. 463 lang ang nagla-likes. 1,251 po tayo. Ito pa isa. Naglalabasan po sila eh. Parang mga singaw. Ito naman po si Barry Gutierrez. The current Senate is an embarrassment. Nakita nyo po, pare-pareho. Mapa-media, mapa-troll, mapa-bayaran. The current, mga padilawan, kakamping, pare-pareho po ng sinasabi. Embarrassment, nakakahiya. Walang dignidad. Gumuho ng puta araw pa lang, pagbigyan nyo. Kailangan pa ba talaga natin ng Senado kung ganito lang ang aasahan natin? Ano bang ginawa ng Senado? Nagnakaw ba si Cayetano ng bilyon-bilyon? Eto po, napakasakit nun sa amin, sabi ni Pia Cayetano. Hindi napigilan ng Pia. Wala ni isa sa inyo nangumusta sa amin. Ang sakit po nun. Mga tinuturing sila, mga tinuturing na mga kasama. Hindi man lang kinumusta. Kumusta kayo dyan? Nagpuputukan. Ayos ba kayo? Sa kanila to po, politiko lahat eh. Politiko. Politika ng politika lang. Hanggang politika lang po lahat. Okay. Ang usapin po ni Bato, usapin po na soberenya ng Pilipinas. Usapin po to ng kaninong korte. Simple lang naman yung hamon namin sa mga tao na to. Gustong-gusto nyo makulong si Bato? Magsampa kayo ng reklamo. Ang dami nyo sinasampang reklamo kay BP Sara. Alam nyo po, panahon na para tigilan natin tong kasasamba dyan sa ICC. Si Miriam na po nagsabi na hindi po pwedeng doon kayo unang magsasampa. Issue of complementarity. Paliwanag po ng isang international lawyer na may karanasan na mag-abogado sa prosecution sa ICC at depensa sa ICC din. Sinisira ng ICC yung kanyang sarili dahil dito sa kaso kay Tatay Digong. Matagal nang nireject ng Pilipinas ang ICC, pero pilit pa rin pong pinanghawakan ng ICC yung kanilang
jurisdiction sa atin. Napakalaki kung alam nyo kung bakit, kung paano po. Okay, ganito po. Bakit po problema lang yan ng kasalukuyang gobyerno? Pag nagpalit po ng Pangulo, pwede na pong hindi kilalanin yung ICC. Tapos na po problema natin sa ICC. Pero pag ang Pangulo po na sumunod dito kay Marcos ay kaalyado nila, tuloy-tuloy po yan. Huhulihin si Bongo, sinabi na ni Trillanes hulihin po lahat po ng general. Demoralization po ang ginagawa nito sa hanay po ng mga kapulisan. Yung mga general na yan, sumunod po yan sa legal na utos. Legal na utos ng legal na presidente. Anong utos? Labanan natin ang droga. Masama po ba? Masama po ba na labanan ang droga? Yan lang ang tanong Masama ba lumaban sa droga? Hindi. Masama ba sumunod ang mga general sa legal na utos ng legal na presidente? Hindi. Meron bang pagmamalabis? Meron. Katunayan, si Kian, pagmamalabis yung ginawa kay Kian. Magkakaroon ba ng katarungan yung mga sinabing pagmamalabis? Magkakaroon ba ng katarungan? Magkakaroon. Kung nagsampa kayo na reklamo, pamilya ni Kian, nagreklamo, nakatamo ng katarungan. Yung mga nagsasabing walang katarungan, hindi naman nagreklamo. Sasabihin nila, ang presidente si Digong Si BBM na po presidente, pwede po kayo magreklamo ngayon. Huwag niyo po sabihin papaboran ni BBM. Kung ang sinasabi po ninyo dahil presidente si Digong kaya hindi kayo nagreklamo sa Pilipinas, si Digong pa ba? Si Digong pa ba yung presidente ngayon? Nakakulong na nga si Digong, di ba? Kung talagang katarungan po gusto nyo, magsampa po kayo na reklamo. Legal na legal po yun. Legal po yung war on drugs. In fact, yung US po nagwa-war on drugs ngayon. Bakit ayaw silang kasuhan ng ICC? Ang kaya lang po ng ICC katulad ng Pilipinas. Hindi po nila kaya. Propaganda lang nila, may warrant of arrest kami kay Putin. Pinagtatawanan lang po sila ng Russia. Pinagtatawanan lang ng Israel. Tayo lang po sumiseryoso dyan. Bakit? Colonial mentality natin. Lahat ng bansa, ang tingin natin, under tayo. Sabi nila, dapat daw si Bato maging role model. Dahil dati siyang PNP chief at siya ay isang senador. Kaya daw dapat sumuko siya sa ICC. Ang sabi ko naman, role model si Bato. Dahil siya yung bagong kung paano yung pag-iisip ng mga bayani nung araw na hindi po sila sumuko sa dayuhang puwersa. Yan ang ginagawa ni Bato ngayon. Bakit siya magpapahuli sa ICC? Hindi naman tayo sakop ng ICC. Bakit tayo magpapasakop? Role model si Bato ng soberenya, ng pagiging malayang Pilipino, malayang Pilipinas. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay na